Sa pinakahuling kaganapan kaugnay sa patuloy na salpukan ng mga Ruso at Ukrainian forces ay naiulat ngang nag-umpisa na ring simula ng mga kasundalohan ni Putin ang magsagawa ng counter-offensive laban sa mga mandirigma ng Kyiv na sa ngayon ay nasa teritoryo ng Russian Kursk region. Kung dati ay madalas nga nating iulat na ang mga Ruso ang siyang nasa opensa o pag-ataking posisyon, ay sa ngayon nga ay napilitan silang magsagawa ng kontrang mga hakbangin para nga hadlangan ang mga Ukrainian soldiers na walang takot na pinasok at nilusob ang nabanggit na Russian region. Base sa inilabas na pahayag ng Defense Ministry ng Moscow ay nito ngang nakalipas na araw kasabay ng kanilang pag-uumpisa ng counter-offensive ay kanila na raw umanong nabawi ang nasa 10 mga settlements sa Kursk o katumbas ng nasa 63 square kilometer na lawak na kalupaan. Bilang comparison ay matatandaang nang simula ng mga Ukrainian troops ang pagsalakay sa Kursk noong August 6 ay naitalang umabot agad ng nasa 1,200 square kilometers ang siyang kanilang nakubkob na area sa loob lamang ng 10 days. Kung kaya't kung atin namang ibabase ang sa ngayon nabawi umanong kalupaan ng mga Ruso ay wala pa nga iyon sa 10% na napasa kamay ng mga Ukrainian forces sa loob lamang ng simulang 10 mga araw. Hindi maitatanging sobrang bilis ng naging paglawak ng mga nakubkob na settlements ng Kursk dahil sa sorpresang pag-atake ng puwersa ng Kyiv. Yun nga lang ay sa ngayon ay medyo bumagal na rin ito lalo pat nag-deploy na rin si Putin ng ilang libong karagdagang sundalong mga Ruso para lamang hadlangan ang mabilis na sanang pagkubkob ng Ukraine sa rehiyong nasambit. Pero uulitin nga natin na bagamat hindi na kasing bilis ng unang mga araw ay sa ngayon ay patuloy pa ring umuusad sa lugar ang puwersa ng Ukraine. At higit sa lahat ay naipakita dito ng side ng Kyiv na may kakayanan nga silang gulantangin ang mas malaking hukbo ng mga Russians. Ito ay kahit pa nga kinakailangang pasukin nila ang mga iyon sa mismo pa nitong mga baluarte. Mga kataps, kung iisipin ay hindi na rin naman talaga katakataka na kung bakit sa mas dominanteng kalamangan ng puwersa ng mga Ruso ay patuloy pa rin naman ngayong nakasasabay ang mas dehado sa laki na hukbo ng Ukraine. Bago pa magsimula ang invasion ni Putin ay tinatayangang nasa rank number 25 lang ito noong year 2021 hanggang sa maging rank 15 pa sila taon naman ng year 2023. At pagtungtong sa kasalukuyang taon ay nasa pang-18 pwesto nga sila base sa datos pa rin ng Global Firepower Index. Siyempre, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng ranggo ng Ukraine military ay ang kasagsagang nagaganap na giyera na kung saan ay bukod nga sa mga gamit na ibinigay sa kanila ng alyansa ay lumobo din ang bilang ng kanilang kabuoang manpower forces na tinatayangang aabot na sa bilang na mahigit 2 milyon kasama na ang kanilang mga reserve personnel. Magkagayon man ay mas nakalalamang pa rin talaga sa laki ang militar ng Russia lalo pat hindi nga ito napalitan sa pwesto bilang ang ikalawa sa world's largest military forces ayon pa rin sa GFPI. Ang kaso ay tulad nga ng nasabi na natin ay bakit sa ngayon ay patuloy pa rin nakasasabay ang Ukraine kontra sa puwersa ng Russia. Siguro nga ay malaking bagay ang tulong ng US at ilan pang miyembro ng alyansa pero hindi pa rin nga maiaalis na ang tunay na factor kung bakit matatag pa rin sa ngayon ang Kyiv ay dahil sa maigting nakatapangan at kahusayan ng kanilang desididong mga mandirigma. Hindi nga ba't isa lang sa patunay nito ay ang sinambit ng Russia na kanila lamang lilipulin ang Ukraine sa loob lamang ng 3 araw. Subalit sa ngayon ay tumungtong na nga ito sa mahigit ika 930 days o katumbas ng halos magtatatlong taon na sa February 2025. Sa usaping ito ay iisang tabi muna natin ang laging ipinantatakot ni Putin na kanilang mga sandatang nuklear sapagkat sa kasalukuyang digmaan ay puro sagutan pa lang ng mga conventional weapons ang madalas na nagaganap. Mas lamang pa nga sa sitwasyon ng mga Ruso lalo pat may sarili silang mga malalakas na armas. At higit sa lahat ay walang nagbabawal sa kanila sa kahit ano pang mga sandata ang itira o gamitin nila laban sa teritoryo ng Ukraine. Pero kung atin ngang iisipin, halimbawang baligtad ang sitwasyon at magkapalit ng posisyon ang Kyiv at Moscow ay sa tingin nyo kaya ay aabot ng ganito katagal ang nangyayari nilang bakbakan? Aminin man sa hindi sapagkat nakikita naman ng karamihan sa mga batikang analista ay talagang ang nalantad at nakita ng buong mundo na sa parada at pagmamarcha lang nakamamangha ang mga sundalo ng Russia sapagkat kung pagdating sa katatagan at taktika ang pag-uusapan lalo na sa aktwal na labanan ay kain na kain nga sila sa mga sundalo ng Ukraine.
Yun nga lang ay pagdating sa senaryo ng isang matinding bakbakan ay hindi din sapat ang tapang at husay lamang, lalo na't kung wala ka rin namang mga sandatang gagamitin na siyang aangkop para sa ikatatagumpay ng binabalak mong magandang estratehiya. At ang mga bagay nga na iyon ang sa ngayoy dumudurog sa kalupaan ng mga Ukrainians kasabay ng sunod-sunod at walang patumanggang mga aerial attacks ng mga Ruso laban sa kanila. At ang isa sa mga nagiging dahilan para patuloy nga na mangyari ang bagay na iyon ay ang pagbabawal pa rin o ang restrictions ng US at Germany na gamitin ng Ukraine ang armas na ibinigay ng mga ito patungong kaloob-looban ng Moscow. Pero kaugnay sa usaping ito ay tila mukhang malapit nang makamit ni Zelensky ang matagal niya nang inaasam na matamis na pag-oo ng Estados Unidos patungkol sa bagay na ito. Sa naganap kasing katatapos lang na pag-uusap sa pagitan ng United Kingdom Prime Minister na si Keir Starmer at ni US President Joe Biden ay ilan lang sa kanilang masinsinang tinalakay ay ang ukol sa nangyayari sa Middle East at Indo-Pasipiko, kasama na rin syempre dito ang pagpapasya ng Amerika kung lubusan na ba nilang papayagan ang Kyiv na targetin ang loob ng Russia gamit ang iprinobide nila na malalakas na missile. Bagamat sa pag-uusap ng dalawang pinuno ay hindi ito nagbigay ng konkretong pagsagot sa kung tatanggalin na ang weapons restriction sa Ukraine, ay tinura naman ni Biden na sa ngayon ay patuloy nilang lubos na pinag-aaralan ang hinihiling na ito ni Zelensky. At bukod pa nga dito, bago pa ang nangyaring pag-uusap ay waring nagbigay na din ng palatandaan ang isa pang opisyal ng US na si Michael McCowell na siyang tumatayo ngayong chairman ng US House Foreign Affairs. At sinabi nga nito sa isang panayam na naniniwala siyang mismong ang State Secretary ng Amerika na si Antony Blinken ang siya umanong aktwal na maghahatid ng magandang balita para sa Ukraine sa oras na tuluyan nang alisin ang pagbabawal na targetin ang mga Russian territory gamit ang mga Western weapons. Unang-una na dito ang Storm Shadow cruise missile ng Britanya at ganun din ng US ATACMS missile at ang sinasabi pang mas mga sophisticadong armas na posibleng ipadala para sa Ukraine, kabilang na ang malalakas na JASSM missile. Sa posible at nakikita ngayon ni Putin na tila'y nalalapit na pagpayag ng mga West na tirahin ang loob ng Russia gamit ang mas malalakas na missile ng NATO alliance, ay waring ang nagimbal muli ang Russian leader at kasunod niyon ay muli nga itong nag-warning na sakaling nga daw bigyan ng permiso ng US na gawin ng Ukraine ang ninanais nito, ay nangangahulugan daw iyon ng tuluyan na ring partisipasyon ng mga Western countries sa nagaganap na digmaan. Isa na namang babala na paulit-ulit na lang din at wala ngang sawang pagpapaalala ni Putin na maaari itong mauwi sa digmaang nuklear sakaling magipit na sila ng sitwasyon. Pero hindi ba inaalala ng pinuno ng mga Ruso na sa kadahilan ng madalas na pananakot na ito kung kaya't nagkakaroon naman ng mas mahabang panahon ang ilan nilang itinuturing na kalaban upang pumwesto ng maayos at ng may katiyakan sa oras ngang totohanin na niya ang kanyang mga banta. Tandaan na hindi paramihan ng nuklear kundi isang pabilisan ng pagkilos ang napipintong all-out war, sapagkat ano ang magagawa ng malalakas at sandamakmak mong mga sandata kung halimbawa namang maunahan ka ng mapuruhan ng inyong mga superpowers ding mga kalaban.